ang mataas na pagpupuri, pagdadakila, pag-uwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At bumabati ako po, dubling paggalang sa ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, sa Assistant Lina C. Almeida, sa beloved children, sa beloved in-laws, magandang gabi po sa inyo lahat. At sa binabati kong magandang gabi sa beloved preacher, sa lahat ng manggagawa, magandang gabi na po sa inyo lahat. At pagpapasalamat ako po sa mahal na Panginoon Hesus, talagang nagagalak po ako na talagang andyan ang pag-iingat sa akin ng mahal na Panginoon Hesus. Papatuto ko sa inyo kung paano ako nakakilala dito sa gawain na ito. Year 2008 na talagang sabi ng doktor, wala nang kagalingan ng aking karamdaman. Ako po pinalabas ng doktor, sabi ng doktor sa akin, 3 buwan na lang po ang aking buhay. Sabi ko, paglabas ko, pagdating ko sa bahay, wala po akong ginawa kundi uminom. Sabi ko, total mamamatay ako. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Mayroong sister na nakapag-share sa akin, yung sabi ng sister, sumama ka sa akin sa dako po na may kawayan. Sabi ko, ano ba yung sasamahan ko? Sabi niya, ang Diyos doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay, nagpapagaling. Ako po hindi nagdalawang isip na sumama sa kanya. Araw ng linggo po yon. Sabi ko, saan tayo magkita? Sabi niya, sa dako po ng Malinta, hintayin mo ako doon. Talagang nang lumating siya sa tollgate, sabi ko, bakit bus ng pinara mo patungo ng Quezon City? Sabi niya, doon tayo dadalhin ng mahal na Panginoon sa dako po ng Amoranto. Ako po, grabe ang hirap ng aking katawan, sakit ng aking arthritis, sakit ng aking tiyan, para po akong buntis. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Habang po sa bus talagang wala po akong iniisip. Sabi ko, ano pang gawain na pupuntahan ko? Pagdating po namin sa dako po ng Muñoz, pagbaba namin, ang daming kapatiran mga sister na kaputi. Sabi niya, ayan, kasama natin yan. Sabi ko, sige. Habang naglalakad ako, ang sakit ng aking arthritis, ang sakit ng aking tiyan. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Pagdating po sa dako po ng Amoranto, habang po paakyat sa Astronome, grabe ang hirap ng paglakad ko. May sumalubong sa akin na brother. Sabi, Brad, ano bang naramdaman mo? Sabi ko, ang sakit ng aking arthritis, ang sakit ng aking tiyan. Habang po umaakyat kami sa taas, habang po tinitingnan ko po yung mga kapatiran, mga sister, talagang hiyang-hiya po ako. Dahil ang haba ng buhok ko, ang haba ng bigote ko, wala po ako sa kabanalan. Habang po tinitingnan ko yung nagpupuri, bakit sabi ko umiiyak, pero salamat sa mahal Panginoon. Talagang nandyan ako, nagagalak. Ako po nakaupo, siguro mga 1 oras na po ako nakaupo. Bigla po ako tumayo, nagpalakpak ako sa mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Patapos po, habang po may nagpapatuto, talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Sabi ng sa patuto, yung bulag nakakita, yung bingi nakarinig. Talagang sabi ko, kung totoo dito, pag ako gumaling, ako magpapatuloy. Salamat sa mahal Panginoon Hesus, talagang grabe. Pagkatapos ng sabi lahat ng bisita, lumapit sa harapan. Ako po, hindi ako nagdalawang isip. Bumaba po ako galing sa itaas, papunta sa baba. Ako po tumanggap sa mahal Panginoon. Sabi ng, hindi ko po makakalimutan na sabi,
Brad, ano bang karamdaman mo? Sabi niya, sabi ko, may colon cancer ako. Masakit ang aking arthritis. Sabi niya, Brad, magpabautismo ka. Pag uwi mo, magaling ka na. Amen. Praise Ako the Lord. po, wala po akong ibang inisip. Ako po sumama sa brother, papunta sa bautismuhan. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. May isang naka-wheelchair. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Nang ilinubog siya sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Hesus. Pagtayo niya sa baktab, talagang yung breast niya sa likod, itinapon yan. Sabi sa Brad, wag mo na akong hawakan. Magaling na ako. Praise the Lord. Pinalakad ako ng mahal na Panginoon Hesus. Nung pangalawang babautismuhan, talagang ang karamdaman niya may kitong. Sabi ko kung yung kitong na yan, pagalingin ng mahal na Panginoon Hesus, ako magpapabautismo. Totoo po yun, nang ilinubog sa tubig yung may kitong pag-ahon niya, yung kulay nana, yung mga balat niya, pag-ahon, kulay pula na ang balat niya. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Ako, Lord. ako po, ang babautismuhan, talagang grabe. Ako, sa isip ko ako mangdidire, pero sabi ko pinagaling nga yung binautismuhan yon. Ako po, papagalingin din ng mahal na Panginoon Hesus. Nang ako po aakyat na sa baktab na yon, hindi po ako makaakyat dahil yung kaliwa ko talagang grabeng magayan. Binuhat ko po yon pagdating po sa loob ng baktab, nang ako ilinubog sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Hesus. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Talagang paglubog sa akin, pag-ahon, talagang naramdaman ko yung katawan ko, talagang grabe ang lamig na pumasok sa buong katawan ko. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Wala po akong ibang sinigaw. Hallelujah, praise the Lord. Pag baba ko na sa baktab na yon, yung kaliwa ko na binubuhat ko, talagang hindi ko na po yung binuhat. Ako nakababa. Yung Praise the tiyan ko Lord. na masakit. Hallelujah. Hindi ko na naramdaman na masakit. Talagang grabe ang himala ng mahal na Amen. Panginoon Hesus. Hindi ko po makakalimutan yun, araw ng linggo, June 7, talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Habang po kami pauwi, sabi ko sa sister na yon, sabi ko, sis, ako po nagugutom, kakain tayo. Dati-dati, yung isang kanin na order sa Jollibee, hindi ko po yan maubos. Dahil pag naubos ko yan, grabe ang sakit ng tiyan ko. Gutom, masakit, mabusog ako, masakit. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Nang kumain kami, 2 order, Amen. naubos ko po Praise yun. the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Habang po kami pauwi, yung aking arthritis, hindi na kumikirot. Amen. Yung aking tiyan, hindi kumikirot. Praise the Lord. Habang po pauwi kami sa dako po ng Valenzuela, dahil yung sister na yon sa dako po ng Ogong umuwi, ako po sa dako po ng Bignay, sabi ko salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Pagdating ko sa bahay, talagang grabe ang inuman sa bahay, sa ground floor. Talagang sabi ng mga kumpare ko, pare, tagay tayo. Sabi ko, bibihis muna ako. Ako po umakyat sa second floor. Pagdating ko po ng second floor, ako po nagbihis. Pagbihis ko po talagang hindi na ako nakababa. Sigaw ng sigaw mga kumpare ko. Dahil iinom. Sabi ko ng anak ko pa, tinatawag ka ng mga pare na kumpare mo. Sabihin mo, anak, binago na ako ng mahal na Amen. Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Kinabukasan pagising ko, andyan ang kumpare ko na naman, pare, may natira pang alak dyan. Ubusin na natin. Sabi ko, Brad, ako po, binago ng mahal na Panginoon Right. Hesus. Yung aking colon cancer, unti-unti pinagaling ng mahal na Amen. Panginoon Hesus. Praise the Lord. Talagang nagpatuloy sa dako po ng may kawayan. Sa loob ng 3 buwan, ako po nagpa-check up muli doon sa doktor na nagsabi sa akin na 3 linggo na ay buwan na lang ang aking buhay. Nagulat yung doktor sa pagkita sa akin, sabi niya, pare, buhay ka pa. Sabi ko, oo naman. Right. Sinong doktor ang naggamot sa iyo? Sa sagot ko, walang doktor na nagamot sa akin.
kundi doon sa Jesus Miracle Praise the Lord. International Hallelujah. Ministry. Ang Diyos doon, totoo, buhay, Amen. nagpapagaling. Glory Talagang, to God. Dok, sabi ko, gusto ko malaman yung aking butas-butas na bituka. Ako po magpapa-x-ray, magpapa-ultrasound. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Pagkatapos ng ultrasound, pagkatapos ng x-ray, yung butas-butas ng aking bituka, pinakipot ng mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sa panalangin natin, mahal na Pastor Will Estrada Almeida, talagang andyan, pinagaling ang aking karamdaman na yan. Hindi pa po nagtatapos yan. 2018, talagang grabe ang pagsubok sa aking buhay. Ako po nalaglag sa isang building na aking ginagawa. Nagpipintura po ako. Ang taas po, 25 feet. Ako po, bumagsak, dapang-dapa po ako. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Yung kamay ko, iyan po, nabali. Iyan po, ginawa ng una ng mahal na Panginoon. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon. Sabi ng doktor, putulin dahil mabubulok lang yung mga buto. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Sabi ko, wag mong putulin yan. Dahil ako pinagaling ng mahal na Panginoon sa colon cancer ko. Iyan, dudugtugin ng mahal na Panginoon Hesus. Hindi ko pinaputol. Sabi ng doktor, 6 na buwan bago matanggal yung bakal sa kamay ko. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sa loob ng 1 buwan, dinugtong-dugtong ng mahal na Panginoon yung mga buto. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sabi ng doktor, hindi po yan mabalik sa dating yung pagkaunat. Hindi mo makikipot yan. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sa loob ng 1 buwan, pinakipot ng mahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Binalik yung kalakasan ng aking kamay. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus. Hindi ko makalimutan yung buwan na yon, March 8, ako nalaglag na talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Hindi pa po nagtatapos yan. Sa dako po ng gawain natin sa sulok, sa may banga, talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Building 1, building 2, sa building 2 yung gawain natin. Ako sa building 1, ginagawa ko po, magpapalit ako ng yero, nagpapalit ako ng parlina. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus, hindi po makalimutan yan. Araw ng Merkules, February 9, ako po nalaglag muli doon sa dako po ng tabi ng gawain natin. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Talagang sa isip ko, hindi na po ako mabubuhay dahil sa sobrang taas ng building na yon. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Mula sa taas hanggang baba, talagang 2 review lang ko. Hallelujah, praise Lord. Hallelujah, praise Lord. Yung review ko na yung pangatlo, hindi na ako nakano, ipinikit ko ang aking mata. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Pagdating po ng biga ng 2nd floor, talagang unang ulo ko, itinayo ako ng mahal na Panginoon Hesus. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Imbis po, babagsak ang ulo ko. Inuna po yung aking puwet. Talagang grabe. Ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Ginawa na para akong dahon na nag-swing. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Isang kapatiran na tinakbo ako. Habang ako nakaupo, itinayo ako bigla. Sabi niya, Brad, nahilo ka. Sabi ko, hindi ako nahilo. Pagtayo ko, wala po akong sinigaw. Salamat, mahal na Panginoon Hesus. Binuhay mo muli ako. Talagang totoo po. Ako, sabi ko doon, Brad, ano na ang oras? Sabi niya, Brad, 3:10 na. Sabi ko, Brad, magbe-break time tayo. Pagkatapos po ng break time, sabi ko sa 3 kong welder, umakyat kayo, i-welding nyo yung 2 parlina. Pagkatapos yan, tayo uwi na. Sabi na yan ng brother, Brad, i-withdraw mo na yung kontrata mo na yan. Wala na tayong makukuhang tao. Wala po akong ibang ginawa na nalangin sa mahal na Panginoon Hesus. Mahal na Panginoon,
kung pahintulutan mo muli ako na umakyat sa building na yan, ako po aakyat. Pagkatapos ko manalangin, pagdating ko po sa taas, dadalala ko yung metro na ang haba ng metro ko, 30 meters. Pagdating po doon sa linusutan kong yero, talagang grabe. Ang himala ng mala Panginoon Hesus. Habang po tinutunkong ko yung yero ay yung metro pababa, hinihila ko ng hinihila. Pagdating po sa baba ng metro, umabot ng 34 feet ang taas. Pero salamat sa mala Panginoon Hesus. Kung wala ako sa gawain na ito, siguro wala na po ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mala Panginoon Hesus sa panalangin natin, mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Andyan ang pag-iingat sa aking buhay. Hindi pa po nagtatapos yan. Ang aking himala ng mahal na Panginoon Hesus. 2020, ako po gumagawa dito sa gawain ng mahal Panginoon. Diyan po sa likod. Ako po inatake sa puso. Talagang sabi ko, iyon na lang ang buhay ko. Talagang, nang nalaglag po ako, hindi ako natakot. Pero nang inatake ako sa puso, talagang grabe. Naramdaman ko ang kirot. Hindi ako makahinga. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. 2020, talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Ako po nagpaalam kay Beloved Ope. Sabi ko, uwi muna ako. Pagdating ko po sa dako po ng Marilao, nagulat yung mga apo ko. Sabi ng apo ko, Lolo, bakit tumumutla ka? Sabi ko, masama ang pakiramdam ko. Basta, sabi ko, initan niyo ako ng tubig na mainit. Iinom ako. Pagkatapos ko mga inom, ako po nahimasmasan. Nawala-wala yung kirot. Pero salamat sa mahal Panginoon Hesus. Dumating po yung aking anak. Sabi pa, dadalhin kita sa ospital. Sabi ko, wag niyo akong dadalhin sa ospital. Dahil alam mo naman, COVID ngayon. Pag dinala niyo ako doon, sigurado, hindi na tayo papalabasin ng doktor. Salamat sa mahal Panginoon Hesus. Nang ako po, inanuhan ng tudoy ko, pagdating doon sa talaga nakita ng doktor, sabi ng doktor sa akin, nanay, ate, dalhin niyo na si tatay sa malaking hospital. 50-50 ang buhay niya. Pero salamat sa mahal Panginoon Hesus. Mula 2020, talagang grabe ang himala ng mahal Panginoon Hesus. Sabi ko sana ko, uwi niyo ako sa dako po ng Valenzuela, doon ako magpapagaling. Talagang ayaw pumayag ang anak ko. Dinala ko sa Valenzuela, 3 hospital, sa May Kawayan, 1 hospital. Ako po tinatanggihan, pakita ng papel na yon. Pagkasabi ko, uwi nyo na ako sa Valenzuela. Pagdating sa Valenzuela, sa bahay, sabi ng aking hipag, Kuya, andyan ang ambulansya, pinadara ng pinsan natin na doktor, dalhin ka daw sa heart center. Talagang grabe ang himala ng mahal Panginoon Hesus. Dumating kami doon mga alas 5:30. Talagang pagdating doon, pagtingin ng papel ko, sabi ng doktor, diretso na niya sa operating room. Pagdating po sa operating room, talagang hinubaran ako. Lahat, itinali yung kamay ko sa kama, yung paa ko, itinali. Hindi ako makakilos. Sabi ng doktor, pag hindi nakuha sa laser sa braso mo, sa hita, pag hindi nakuha yan, bibiyakin ang dibdib mo. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Talagang andyan, papakabait ng mahal na Panginoon Hesus. Pinainom po ako ng 8 tabletas pangpatulog. Ininjeksyonan ako ng pangpatulog. Hindi po ako makatulog. Sabi ng doktor, Tatay, bakit hindi ka makatulog? Wala po akong ibang sinagot. Sabi ko, hindi ako pinapatulog ng doktor. Ooperahan ka na. Pero salamat sa mahal Panginoon Hesus. Ang haba po, mga 2 pinakarayom. Talagang habang tinutusok dito sa braso ko, talagang grabe, napakakirot. Salamat sa mahal Panginoon Hesus. Sa 3 TV, nakikita ko yung katawan ko. Nakadas baon ng karayom na yon. Sabi niya 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Pagdating po ng 7,000, huminto po yung karayom. Paghinto ng karayom, sabi ng TV, bumba. Pag bumba, nakitang-kita ko yung gamot na tumakbo doon sa puso ko na may bara na bumuo yung dugo. Talagang pagdating po ng gamot na yon, talagang grabe ang pagkasakit. Wala po akong ibang sinisigaw. Hallelujah, praise Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Nang malusaw na po yung una, yung pangalawa, tumagos na naman yung laser na yon. Yung pangalawa nang matanggal na yung buo, talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Ako po nakahingang maluwag. Sabi ko sa doktor, Dok, pwede na ako umuwi, malakas na ako. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sa loob ng isang oras kalahati, talagang andyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Hesus. Sa loob po ng 4 na araw, talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Blood pressure, dikit lahat ang sa akin. Kada tingin ng dugo, ang dugo ko umabot ng 500, ang sugar ko umabot ng 555, yung dugo ko, blood pressure ko, umabot ng 280, 140. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Sa loob ng 4 na araw, talagang pinalabas ako ng mahal na Panginoon Hesus. Grabe ang babayaran doon, umabot ng 690,000. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Ang mahal na Panginoon na nag-provide, kahit 5 po, wala po akong binayaran sa mahal na Panginoon, sa doktor. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus. Talagang grabe ang himala ng mahal na Panginoon Hesus. Na dati po ako isang MP, mamamatay tao, kahit 1,000 papatay ako. Pero salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Talagang andyan ang pag-iingat sa akin ng mahal na Panginoon Hesus. Andyan ang pagbabago sa aking buhay. 4 na buhay ang dinugtong sa akin ng mahal na Panginoon Hesus. Mula 2008 hanggang ngayon po, 15 years na po ako naglilingkod sa mahal na Panginoon Hesus. Dati, Armalite 45, ngayon po, Biblia ang hawak-hawak ko. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa pagbabago ng buhay ko, pagdugtong ng buhay ko. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa panalangin natin, mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus. Ginagamit ako bilang adult choir, ginagamit ako bilang martial. Kaya yan ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus na sa dako po ng Bicol sa Martes, ako po uwi muli. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ako sa pag-uwi ko muli sa dako ng Sorsogon. Kaya nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus na talagang ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Hesus sa aking sasakyan, sa aking pagtatravel. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang.